tayo sa mga tungkol sa mga katangian ng mabuting tanong. So, ang mga katangian ng isang mabuting tanong ayon kay Paz and Belbes ay nasa bilang na siyam. So, una ay basahin mo Priolo at tiyak. Tiyak. So, ang tiyak, ito ay ang tanong ay nakapokus sa isang malinaw na ideya o bahagi ng paksa. So, hindi malabo o masyadong malawak sa kasna. So, sa isang tanong, dapat tiyak lang po. Halimbawa, ang yung paksa ay tungkol sa pabulan na ang matsing at ang pagong. So, ang tiyak na tanong doon ay ano ang aral na matutunan mo sa pabulang ang matsing at ang pagong? Yung pangalawa ay maikli at tuwiran o hindi maligoy. So, ang tanong ay direkta at madaling maintindihan at hindi paikot-ikot o mahaba. So, maikli at tuwiran. So, dapat ang tanong mo ay straight to the point kung ano ang gusto mong punto or gustong itanong. Nakadepende yun sa iyong paksa. Then, pangatlo, may sapat na kahirapan upang hamunin ang kakayahan ng mag-aaral. So, ang tanong ay hindi sobrang dali para sa mga mag-aaral na sagutan. Kailangan na ang mag-aaral ay mag-isip ng mas malalim pa ng mga kahulugan ng kanilang isasagot. Yung bang hindi direktang nasasagot agad. Parang mas kailangan pa ng mag-aaral na mas mapalawak pa ang kanilang kaisipan sa kanilang pagsagot sa isang tanong. So, pang-apat, hindi masasagot ng oo o hindi. Bakit kaya Priolo? Hindi kailangan masagot ng oo o hindi. Bersero. Para sa akin, ma'am, sa katangian ng mabuting tanong na ipinaliwanag dyan sa pang-apat na hindi masasagot ng oo o hindi. Kasi, kapag magtatanong ka na ang sagot lang ay oo o hindi, ay parang wala lang interaction na magaganap. So, kinakailangan na kapag ikaw ay magtatanong o ang guro ay magtatanong, ay kinakailangan na ang tanong mo ay ang sagot ay may paliwanag para malinang ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip. Okay, so maraming salamat, Bersero. So, hindi masasagot ng oo hindi. So, ang isang tanong, dapat, halimbawa, mahalaga ba ang edukasyon? Oo o hindi. O, di ba? Pag sinagutin ng mag-aaral, sabihin ng oo. So, parang, bakit? So, dapat ang tanong, dapat mahalaga ba ang edukasyon sa isang tao? Bakit? So, yun yung halimbawa ng isang mabuting tanong na hindi lamang sumasagot sa oo o hindi. So, dapat may karugtong na bakit para yung bakit yung paliwanag ng isang mga bakit mahalaga o hindi mahalaga. So, panglima is, hindi nasasaad sa tiyak ng pananalitang pagkapahayag sa aklat. So, ang tanong ay hindi basta makikita ang sagot sa libro. Kinakailangan itong pag-isipan at suriin. So, ang isang tanong ay dapat hindi makikita ng mag-aaral yung sagot dun sa libro. Dapat isipin nila, mapalawak ang kanilang isipan kung ano ang kanilang sagot. Hindi lang sila nakabasa doon sa pananalita ng mahayag sa isang aklat. So, pang-anim, basahin mo Alfred yung pang-anim. Nakakalinang ng kakayahan ng mga pagkatibang mo. So, bakantos, bakit malaga na isang mabuting tanong ay nakakalinang ng kakayahan na makapagtibang-tibang? Upang tutulong ng sinabi mo kanina ang kanilang pag-iisip kung alin ba yung mas mabuti at hindi. So, nakakatulong ang tanong sa pag-aanalisa at paghusga ng tama o mali o mabuti o masama. So, nakakalinang ng kakayahan na mapagtimbang-timbang ng isang mag-aaral kung ano ba ang mabuting sagot or maayos na sagot or paano ba ang mapagtimbang-timbang ng isang mag-aaral o maaanalisa niya ang tama o mali. So, pang-pito, may sapat na karinawan at mayroon lamang isang pagkahulugan. Alfred, ano ang naiintindihan mo dito? Na ang mabuting tanong ay may sapat na karinawan at mayroon lamang isang pagkahulugan. May sapat na kalinawan at mayroon
Okay, so maraming salamat. So, may sapat na pala naman, mayroon naman isang papahulugan. So, ang tanong ay dapat malinaw at ito ay hindi nagdudulot ng pagkalito sa mga mag-aaral. So, halimbawa, kung ang paksa na tinalakay mo ay tungkol sa isang pabula. So, dapat ang tanong mo lang ay tungkol doon sa pabula. Hindi ka pwedeng magtanong tungkol sa mga bayani, mga ano pang ibang mga na hindi konektado doon sa paksa na iyong tinalakay. So, dapat malinaw yung tanong at hindi nagdudulot ng pagkakalito para sa kung ganun ay madaling sagot ng iyong mga mag-aaral. So, ngayon, ang pangwalo ay pagpapatuloy ni Bersero. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Bilibining Bersero at ating pagpatuloy at paundog na talakayan. So ngayon ay dadako naman tayo sa pangwalong katangian ng mabuting tanong. Maaari niyo ba basahin na sabay-sabay? Nagsisimula sa bakit, paano o mga tanong na nakatutulong sa paglinang na kakayahang magpaliwanag, magpapili o magbigay ng palagay o opinyon. Maraming salamat. So, sa pangwalong katangian ay pinaliwanag dyan na kapag tayo ay magtatanong ay kinakailangan na magsimula sa tanong na bakit o paano. Bakit kaya na kapag tayo ay magtatanong ay nagsisimula sa bakit o paano? Charcos, may idea ka ba? Bakit kaya na hindi tayo magtatanong na kuan na ang mga tanong na sumasagot lamang sa oo o hindi? Para sa akin, mahalaga talaga sa kapag tayo ay nagtatanong, nagsisimula talaga sa paano kasi kapag tayo ay nagtatanong, tatanong tayo kung paano natin nagawa, tatanong tayo tungkol sa balita, ano yung nangyari sa mga isa. So, sa bakit kaya nangyari ang korupsyon. So, paano ito malutas? So, syempre, sa kanyang mga maintindihan agad ng mga kausap ng Tama ang sagot ni Charcos. Kapag tayo ay nagtatanong ng mga tanong na bakit o paano, ay nililinaw nito ang mga kakayahan ng mga mag-aaral na makapag-isip sila ng mga kagaya ng critical na pag-iisip na kung saan ay maaari nilang balikan ang kanilang mga experience na pinagdaraanan upang kapag sila ay sumagot ay may maipapaliwanag sila na mga sagot na hindi lamang sila sumagot sa mga tanong na oo o hindi. At para magbigay din sila ng mga opinion kung ano ang kanilang mga nauunawaan sa mga issue, lalo na sa mga issue ngayon. O balikan natin sa pagtuturo, kung ano yung mga tanong ng isang guro ay makapagbigay sila ng kanilang mga sariling pag-intindi. Pagsiyam ay naintindihan niyo ba? Yes, ma'am. So, pagsiyam ay nakapukaw ng pag-iisip at nakagigising ng kawilihan. So, kagaya lamang siya sa pangwalo na nililinaw ang kanilang mga kakayahan na makapag-isip ng mga critical na pag-iisip at syempre nakagigising ng kawilihan. So, halimbawa nito ay kapag nagtatanong ang isang guro na ang sagot ay kailangan na bumalik sa kanilang mga nakaraan. So, pansin naman natin na kapag ang mga mag-aaral, kapag sila ay sumagot, ay may kaugnayan sa kanilang mga experience. Sang-ayon ba kayo? Yes, ma'am. Okay, so yun ang mga katangian ng mabuting tanong. So, kinakailangan natin isaalang-alang ang mga lahat ng katangian ng mabuting tanong kapag tayo ay magtuturo o gumawa pa lamang ng banghay-aralin para para malaman natin kung ano ang mga nais nating wasan o ato ang mga buhaton para ma-achieve natin ang epektibong pagtatanong sa ating klase. So, may mga katanungan pa ba kayo sa katangian? Wala na po. So,
kasi ay may malaking posibilidad na kanang ma-misinterpret ng ating mga kausap. So, kapag tayo ay kapag maging guro tayo sa hinaharap, ay kinakailangan nating lakasan ang ating boses para marinig ng bawat klase. Kasi hindi naman lahat ng mga mag-aaral na nakaririnig ng nakadugdayon ba? Kaminaw ba mo, Dara? Yes, Yes. Okay. Kadalasan manggod sa mga mag-aaral na naay mga diferensya sa pandungog. So, kinakailangan na lakasan ang ating boses para naman maunawaan nila, para hindi nila ma-misinterpret. At ang pagsasalita kasi ng malakas na boses ay isa na rin yan sa isa na po siya sa kuan bitaw kanay na siya para maanad ka na magsalita ng malakas. Sa pangalawa, ang mga guro ay dapat gumamit ng mga payak o simpleng salita. Bakit kaya? Ang halasan. Number 2, halasan. Bakit kaya sinasabi na ang mga guro ay dapat gumamit ng mga payak o simpleng salita kapag sila ay nagtatanong? Kinakailangan gumamit ng mga guro ng mga payak na salita upang mas madali lang maiintindihan ng mga bata ang kanilang sinasabi. Tama? Sinasabi ni Halasan na kinakailangan na gumamit lamang ng simpleng salita upang sa ganun ay madaling maintindihan ng mga mag-aaral. Dahil hindi naman lahat ng mga mag-aaral na maraming mga vocabulary na nalalaman. So, at upang mapadali ang ating talakayan ay kinakailangan talaga na mga simpleng salita lang ating gagamitin. Intindihan niyo ba? Yes, ma'am. Pangatlo ay sa pamamaraang tatalakay, laging isaisip ang paksa ng aralin ay hindi dapat lumayo rito. So bakit kaya kapag tayo ay magtuturo, bakit kaya palagi natin isaisip na ang paksa ay hindi dapat lumayo? Ang paksa ng aralin ay hindi dapat lumayo sa ating pagtatalakay o sa pagtuturo. Sino ang may idea? Sige, Priolo. Bilang isang guro, kung ikaw ay magtatalakay sa iyong mga mag-aaral, dapat ay alamin mo ang iyong paksa at ang mga aralin upang sa ganon, kung ikaw ay magtuturo, hindi sila malito. Kung halimbawa na lamang kung ang iyong paksa at aralin ay patungkol sa pabula, dapat mag-focus ka lamang sa pabula, hindi yung pabula ang iyong paksa, tapos pumunta ka doon patungkol sa wika. Tama. Lakpakan natin si Priolo. So, kaya nga, may bangkay aralin tayo na basihan o guide sa ating pagtuturo para kapag tayo ay magtuturo ay maayos ang daloy ng ating talakayan na kanang kuan ba kanang nakaset na nga unsay sulod imong buhaton, unsay sulod na kanang flow sa imong kuan, sa imong pagtudlo para pagkatapos ng talakayan ay ma-achieve mo ang iyong mga layunin na kung unsa imong paksa ay yun lamang ang mga tumutulo ng iyong mga tinuturo. So, pang-apat, ang mga tanong ay dapat ugnay-ugnay at may kinalaman sa paksa. Dapat din makabuluhan at makapukaw ng isipan o interes. So, may kaugnayan rin yan sa pangatlo na sinabi ni Priolo na kapag ang paksa ay tungkol sa pabula, kinakailangan na ang mga tanong mo ay tungkol sa pabula. Hindi ka pwedeng dumango sa wika. So, naintindihan niyo ba? Yes, ma'am. So, sa kuan, bilang karagdagan rin sa pang-apat ay kinakailangan talaga na magkaugnay-ugnay ang ating mga tanong kasi kapag tayo ay magtatanong na halimbawa, sabi ni Zolata na mahalaga ba ang edukasyon? So, oo o hindi. So, dapat may follow-up question ka na kaugnay doon sa unang tanong. Hindi yung tanong na
halaga bang edukasyon din sa ikaduha na pud nga tanong kay kanang paano ka na dili na pud tanong nga about sa edukasyon. So kinakailangan na kung magtanong ka ng pangalawa ay may ugnayan sa una. So dapat na bakit mo masabing oo o hindi para na kung sa ganun ay maipaliwanag nila ang kanilang mga idea tungkol dyan sa iyong tanong. So, yun lamang po ang parte ng aking pagtatalakay at pagpatuloy ni Bacantos Alma. Patuloy ang ilang mungkahi sa pagtatanong ng maayos at pagpapahalaga sa tubo ng tanong. So, pakibasa sabay-sabay ang panglima. Ibigay ang tanong, mag-post at saka tumawag ng pangalan. So, bakit kailangan pag sa pagbigay ng tanong ay kailangan mo nang mag-post bago magtawag ng pangalan, binibining Alvarez? Ma-process pa ang ilang or maayos pa nila ang kanilang sagot para sa tanong ibinigay. Kailangan na mag-post muna tayo bago tayo tumawag ng pangalan. Halimbawa sa pagpapakitang turo natin, hindi natin dapat mauna yung tanong, hindi dapat mauna yung magtawagan ng pangalan kaysa sa tanong mo. Kasi para tulad ng sinabi ni Alvarez na para makaprocess ka o para makapag-isip pa ng mabuti yung estudyante o mag-aaral kung ano yung isasagot sa katanungan. Kasi hindi naman din lahat ng mga estudyante is magkapares na magkakayahan at abilidad sa pag-iisip na yung iba maaaring madali silang makaintindi, yung iba hindi rin. So dapat mag-post muna tayo bago tayo magtawag ng pangalan. So, pang-anim, ulitin lamang ang tanong upang maging malinaw sa mga mag-aaral at hindi dahil sa hindi nagbibigay atensyon ang mga ito. So, anong opinion mo dito, binibining Bersero? Malikot lang daw ang question para maging malinaw sa mga mag-aaral. Pag ang isang guro daw ay magtanong, nararapat daw na ulitin daw ang tanong para mas maging malinaw o dili para klaro sa mga mag-aaral para dili nila ma-misinterpret. Ang purpose sa pag-ulitin kay para mas lalong maunawaan nila at hindi para makuha ang atensyon. Ay nakasikat ang guro, anak. Pero na sa pag-uulit ng isang tanong, ang layunin natin dito ay para maging malinaw yung katanungan. At hindi dahil sa nagbibigay atensyon ang mga ito, sapagkat kung ulitin mo ito dahil sa gusto mo makuha ang atensyon nila, is parang hindi makaguluhan yung tanong at parang wala kang layunin, di ba? Kasi tayo bilang guro, gusto natin makaintindi sila ng maayos, maunawaan na ng maayos yung mga tinatalakay natin. So, sa pagtatanong, dapat isaalang-alang natin na maging malinaw at maintindihan nilang mabuti ang mga tinatalakay natin. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Gusto pong pito, pagkibasa ng Bino Leolo. Huwag payagan ang sabay-sabay ng pagtugon kung hindi kinakailangan. So, sa pagtatanong, dapat hindi natin pinapayagan na magsabay-sabay sa pagtugon kung hindi kinakailangan ang mga estudyante. Dahil, bakit? Binibining Zaweta. Payagan ang sabay-sabay. Nagtatanong ka, pumili ka lang ng isa muna na sasagot sa iyong tanong. Para, kasi magulo pag sabay-sabay sila na sumasagot kasi hindi mo maintindihan o hindi maintindihan ng lahat kung ano nga ba talaga ang nasagot. So, kaya kailangan, pag nagbibigay ka ng tanong sa mga mag-aaral, so, kailangan na tumawag ka ng pangalan, hindi yung sabay-sabay sila na sumasagot.
tama. Ay hindi dapat na dapat hindi natin payagan na magsabay-sabay sa pagtugon ng ating mga estudyante. Kasi nga sa pagpapagkakaturo natin, di ba, di ba may mga tuntunin tayo na itaas lamang ang kanang kamay o na isisumagot upang mas magkakaintindihan tayo at maiwasan ang gulo. Nang sa ganon ay mas maunawaan din ng mga estudyante at magkakaroon sila ng panahon na para marinig din yung mga kasagutan at mga mga sagot at mga tanong ng kanilang mga kaklase na magtatanong. Okay? So, may katanong ba kayo tungkol dito? Wala na po. So, kung ibasa ang pang-walo, binibining Mary Ann. Huwag ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangalan at pagkakakupo ng gawing paraan ng pagkakasunod. So, huwag ayon sa pagkakasunod ng pangalan o pagkakaupo ang gawing paraan ng pagtatanong. Bakit? Kasi kung magbabase ka sa pagkakasunod-sunod ng pangalan o pagkakasunod-sunod ng pagkakaupo, di ba yung tanong na yung upo, sino yung kasunod mong upo, sumupo siya din yung tatanungin mo kasusunod. So, hindi dapat ganon kasi kung ganon yung gagawin mo, parang mawawala sila sa focus mo, kung nag-base ka o nagbase ka sa di ba, yung mga sunod ng pangalan is ikaw, letter C ka, ako letter D ako, kasi makatos ako, ikaw, Zoneta. So, may isip mo na, okay, mamaya na ako makikinig, mamaya na ako mag-iisip kasi letter Z pa naman ako, malayo pa naman ako. So, parang hindi tayo makaka-focus. Yung estudyante natin is mawawala sila sa focus o yung mga isipan nila, hindi sila nakikinig sa klase natin. So, dapat sa pagtatanong ay magkaroon tayo ng iba't ibang strategiya at tatanong ng bunot-bunot o yung ikot-ikot din para mas maging exciting at mas maging epektibo at mas maging aktibo yung mag-aaral natin. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Okay, so number pang-siyam. Kung maaari, ang mga tanong ay dapat ibagay sa uri ng mga mag-aaral. So kung maaari, ang mga tanong ay dapat ibagay sa uri ng mga mag-aaral. Dahil hindi lang natin alam kung ano yung so dapat sa class natin is alamin natin bilang guro, alamin natin yung mga kakayahan at yung mga karanasan at pinagdadaanan ng mga estudyante natin. Kasi kung paano lang kayo diretso tayo sa pagtatanong na hindi natin inaalam yung mga karanasan nila is parang halimbawa kung tinatanong mo yung estudyante na tungkol sa pamilya, tapos yung estudyante pala hindi mo alam na galing siya sa isang broken family. So maaaring nasaktan yung damdamin niya, hindi na siya mag-aaral, hindi na siya papasok kasi nga nagkakaroon siya ng hinanakit at nasaktan siya sa pagtatalakay mo. So, panghuli, pang-sampo. Dapat magkaroon ng wakas ang pagtatalakay. So, dapat magkaroon ng wakas sa pagtatalakay katulad lamang ng mga magsusulit. Kasi, upang masukat natin kung may natutunan ba talaga sila sa tinalakay natin upang matutunan din, malaman din natin kung saan banda doon yung mahirap siya intindihin or may mga bis na nauunawaan. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. So, may mga katanungan ba kayo tungkol sa ating tinalakay ngayong umaga? Wala na po. Dapat alam natin yung mga katangian ng mabuting tanong at mga ilang mungkahi sa pagtatanong ng maayos at pagpapahalaga ng tugon sa tanong upang mas maging gabay-ibo sa ating pagpapakitang turo at upang mas maging mabuting guro tayo sa hinaharap. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. So, sana ay marami kayo naunawaan sa ating talakayan ngayong umagang ito. Yun lamang at maraming salamat.